Magandang araw mga giliw kong taga-subaybay. Halina't magbasa tayo ng Biblia. Exodo chapter 8. Ang salot ng palaka. Pagkaraan noon, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon. Sabihin mong ito ang ipinasasabi ko. Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipto. Ang ilog ay pupunuin ko ng palaka. Papasukin nito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ng lahat ng Ehipsyo. Ganoon din ang mga lutuan at taguan ng pagkain. Ikaw, ang iyong mga tauhan, at ang buong bayan ay pahihirapan nito." Sinabi pa ni Yahweh, "Sabihin mo naman kay Aaron na itapat niya sa ilog ang kanyang tungkod, gayon din sa mga kanal at mga lawa, upang punuin ng palaka ang buong Ehipto." Gayon nga ang ginawa ni Aaron. Umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami, at kumalat sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan. At ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya." Sinabi ni Moises, "Karangalan ko pong malaman kung kailan ninyo ibig na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan, at mawawala na ang mga palaka, maliban sa nasa ilog. Bukas, kung ganoon," sabi ng Faraon, "matutupad po ang inyong sinabi, para malaman ninyo na walang makapapantay kay Yahweh. Mawawala ang mga palaka, at ang matitira lamang ay ang nasa ilog." Lumakad na sina Moises at Aaron, at tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moises na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Faraon. Tinugon naman siya ni Yahweh. Namatay na lahat ang mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinunton ng mga Ehipsyo ang mga palakang patay na umalingasaw sa buong Ehipto. Ngunit nagpatigas uli ang Faraon nang siya'y makahinga na naman ng maluwag. At tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moises at Aaron. Ang salot ng niknik. Inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod, at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ng niknik sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan, ngunit wala silang nagawa, at ang mga tao at hayop ay patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Dahil dito'y sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, "Ito'y kapangyarihan na ng Diyos." Ngunit hindi rin natinag ang kalooban ng Faraon. Hindi rin siya nakinig kina Moises at Aaron, tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang salot ng langaw. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bukas ng umaga, hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa ilog, at sabihin mong payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padadagsaan ko siya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kabahayan. Ang buong Ehipto ay mapupuno nito, ano pat matatakloban pati ang sahig ng mga bahay. Ngunit ngayon ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ng isamang langaw, para malaman ninyong akong si Yahweh,
ang siyang makapangyarihan sa lupaing ito. Sa pamamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipakikita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan kaysa sa kanyang bayan. Kinabukasan, ginawa nga ito ni Yahweh. Dumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Faraon, ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Ehipto. Anupat na salanta ang buong bansa. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos. Huwag lamang kayong lalabas ng Ehipto." Sumagot si Moises, "Hindi po maaari dito sa Ehipto. Magagalit pa sa amin ang mga Ehipsyo kapag nakita nila kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. Walang pagsalang babatuhin nila kami hanggang mamatay. Ang kailangan po'y maglakbay kami ng 3 araw at sa ilang namin handugan si Yahweh tulad ng utos niya sa amin." Sinabi ng Faraon, "Papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong pakalalayo at idalangin din ninyo ako." Sumagot si Moises, "Pag-alis ko po dito'y idadalangin ko kay Yahweh na alisin sa inyo ang mga langaw, gayon din sa inyong mga tauhan at nasasakupan. Ngunit huwag na ninyo kaming dadayain, huwag ninyo kaming hahadlangan sa paghahandog namin kay Yahweh." Umalis si Moises at nanalangin. Tinugon naman siya ni Yahweh, at umalis nga ang mga langaw, walang natira isa man. Ngunit nagpatigas pa rin ang Faraon, hindi pinayagang umalis ang mga Israelita. Exodo chapter 9. Ang salot sa mga hayop. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon at sabihin mong ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreyo na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo, padadaanan ko ng nakakikilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, ang mga asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo, ngunit isa mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras, bukas mangyayari ito." Kinabukasan, ginawa nga ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo, ngunit isa may walang namatay sa hayop ng mga Israelita. At nang patingnan ng Faraon, wala ngang namatay sa hayop ng mga Israelita, ngunit nagmatigas pa rin siya. Ang salot ng bukol. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Dumakot kayo ng abo sa pugon, at ito'y pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga bukol na nagnanaknak." Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Faraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo at natadtad nga ng mga bukol na nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamangkero di na nakaharap kay Moises sapagkat sila may tadtad din ng mga bukol na nagnanaknak. Samantala, ang Faraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Hindi niya pinansin ang mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Ang malakas na ulan ng yelo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bukas ng umagang-umaga, pumunta ka sa Faraon. Sabihin mong iniutos ko na payagan na niya na sumamba sa akin ng mga Israelita. Kapag hindi pa siya pumayag, manganganib na ang buhay niya, ang kanyang mga tauhan, at nasasakupan sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Kung siya at ang buong bayan ay pinadalhan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan, at sa gayoy
kilanlin ako ng buong daigdig. Ngunit hanggang ngayon, hinahadlangan pa niya ang aking bayan. Ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya bukas sa ganitong oras, pauulanan ko siya ng yelo na walang kasing lakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop, sapagkat lahat ng bagsakan nito ay mamamatay. Ang ibang tauhan ng Faraon ay natakot sa ipinasabi ni Yahweh, kaya pinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop. Ngunit ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mo ng pataas ang iyong kamay at uulan ng yelo sa buong Ehipto at babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas, pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod. Gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog at umulan ng yelo sa buong Ehipto. Malakas na malakas ang bagyo ng yelo at salasalabat ang kidlat. Ito ang pinakamalakas na ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao, maging hayop, nasalanta ang lahat ng mabagsakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang Gosen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi inabot ng ulang ito. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, ngayon ko natanto na nagkasala ako kay Yahweh. Siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ang mali. Idalangin ninyo kami sa Kanya sapagkat hirap na kami sa ulan ng yelo at sa malakas na kulog. Ipinangangako kong kayo'y papayagan ko ng umalis sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Moises, pagkalabas ko ng lungsod, dadalangin ako kay Yahweh. Mawawala ang mga kulog at titigil ang ulan ng yelo. Sa gayoy malalaman ninyo na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig. Bagamat alam kong kayo at ang inyong mga tauhan ay hindi pa natatakot sa Kanya. Ang mga tanim na lino at ang mga sebada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sebada at namumulaklak na ang lino. Hindi na ang trigo at ang espelta sapagkat huling tumubo ang mga ito. Umalis si Moises ng lungsod, nanalangin siya kay Yahweh at tumigil ang kulog at ang ulan ng yelo. Nang makita ng Faraon na tila na ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Dahil dito, muli siyang nagkasala pati ng kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na mga salita. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Hanggang sa muli. Ipanalangin din natin ang ating paglagong espiritual. Sa ngalan ni Jesus. Amen.